Magandang araw mga kaibigan. Okay, as usual, itong oras na ito dark chocolate ako. Kung ihalintulad natin ang PBBM admin sa isang barko, nakikita ko ngayon may butas na ang barko ni PBBM. Pag hindi maagapan ang butas na yan, siyempre papasok yung tubig, unti-unti lulubog ang barko ng administrasyong ito. Okay, bakit ko nasabi na may butas? Yung resignation, forced resignation ng isang finance undersecretary, matindi yun. Okay? Dahil sa price ceiling ng bigas. Okay. Akala ko yun lang. Nako, meron pa pala. Mismo si Finance Secretary Jokno at NEDA Chief Arsenio Balisacan hindi nakonsulta sa pag-impose ng price ceiling ng bigas. Napakalaking butas yun. I hope mapats up. Yung mga ganong desisyon, dapat ikonsulta mo sa iyong economic manager. At itong dalawa, Jokno and Balisacan, sila yung haligi sa economic team. Lumalabas ngayon, bigla-bigla ang presidente nagdesisyon yung executive order number 39 niya na lagyan ng ceiling yung presyo ng bigas. Nabigla ang dalawang economic team managers. Nasa Japan sila by that time. Kayo mga kaibigan, ipagpalagay nyo, kayo si Secretary Jokno or Secretary Balisacan. Anong pakiramdam nyo? Ako, masasaktan, magmahay sa Bisaya. At depende sa dapat, kung ako yon, kausapin ko ang aking amo. Bakit nagdesisyon ng gano'n na hindi man lang ako kinonsulta? So I don't know kung gagawin yan nitong dalawa dahil hindi sila kinonsulta. Sampal yun para sa akin na yung line of expertise ko tapos hindi ako kinonsulta, edi mabuti pa alis na lang ako niyan. Kasi yung ganon na maglagay ka ng price ceiling, napakasimpleng, hindi mo na kailangang maging economist. Talagang magkakaroon ng rice shortage. Yun ang nirereklamo, yun ang punto ng Yusek Magno, kaya nag-post siya ng graph lang ng law of supply and demand. Napaka mild na batikos, nag-react ang Malacanang, forced to resign. So, hindi nila pinag-isipan yung executive order number 39 na yan. Hindi nagkonsulta. I don't know, sino yung nag-advise sa presidente? O baka naman ang presidente naprapraning na. Dahil natatakot siya na maging sibuyas ang bigas. Meaning, yung presyo ng sibuyas noong December na naging 700. Baka ganyan din ang bigas. Nako, naprapraning ng presidente. Kasi ang balita, may nag-advise sa kanya. So, ang nag-advise, maybe taga Department of Agriculture, taga DTI, sino pa dyan, walang kinalaman ang
finance at sa Canada. There is something wrong. Okay. So, yun. On a personal level, may hinanakit yung dalawang economic team managers. I hope ma-resolve nila. Ito pa ang isang problema. Yung political moves ni former President Gloria Macapagal Arroyo, nakaka-excite. Kasi bigla niyang miniting ang dating magkakatunggali. What in the world na mag-meeting si Tatay Digong at Nanay Leni? Be? Anong dahilan? There must be some compelling reasons. Yung malaking dahilan bakit sila mag-usap-usap. At nag-usap-usap nga 2 days ago. May lumabas na picture nila. Yun ang new unit team. So, anong plano nila? Bakit nag-meeting yung mga dating magkakatunggali? Ako, speculation ko lang ito, related na sa nangyayari sa ating bansa, itong pagtaas ng presyo ng bilihin. Ito na, nakita na ni Gloria. Kasi, ang punteriya ni President Gloria Macapagal Arroyo, 2028 na eh. Talagang ang manok niya si BP Sara. Remember, nung nagkandidato si BP Sara, ang partido niya, yung partido ni GMA. Ano na ba yun? Lakas Cindy. Yun ang partido. Ni-recruit ni PGMA si Mayor Sara na maging standard bearer. At yun na nga, nanalo. Ngayon, itong si Tambaluslos, masyadong praning. Masyadong maaga yung kanyang political maneuvering. Pinahiya niya si GMA. Ito na. Very wise itong si GMA. Mga ganyan na moves, political moves. Nako, i-exploit ng new unit team. I-exploit ni GMA yung hidwaan, yung miscalculation, yung pagkakamali ng presidente na hindi niya kinonsult ang economic team managers sa desisyon na lagyan ng price ceiling ang bigas. At pag may sulsul na, nako, delikado, lalong iinit ang damdamin. Remember, si Secretary Jokno, dating tauhan ni Tatay Digong, ano ba yun? BSP Governor, Bangko Sentral Governor. May tiwala yan. So ngayon lang, naging Finance Secretary dahil BBM Sara, unit team nga. Continuity of programs. Yung gano'n na hindi ka konsultahin, delikado yun. So, marami ang nagsasabi, marami akong napapanood na videos o nababasang articles, mga economic experts. Yung paglagay ng price ceiling sa bigas, it's not a good solution. Band-aid lang. So, anong klase itong presidente natin ang iniisip band-aid solution? Tapos, meron pa siyang isang public gathering, sinabi niya, we need new technology to address yung pagtaas ng presyo ng bigas. Anong kinalaman ng new technology? Yung ibig niya sabihin, new technology sa pag-produce ng rice. Okay naman yun. Kaya lang sa ngayon, ang pagtaas ng presyo ng bigas ay bunga ng smuggling and hoarding. Siya mismo ang nag-amin yan. Tapos, idugtong niya yung new technology nonsense. Wala na, medyo na kawawa na rin ang presidente sa kaiisip sa problema ng bansa. Kaya, kaya ko pa siyang bigyan ng pagkakataon. Kaya, isa pa ko sa nananawagan na ipag-pray pa natin ang ating presidente na sana magkaroon siya ng enlightenment, yung tunay na advice, kasi lumalabas
may maling advice na nakuha niya sa pag-impose ng price ceiling ng bigas. Sino yon? May nagsasabi, kaibigan ko, na baka yung mga smugglers, hoarders din ang nag-advise. Kasi itong mga smugglers and hoarders, I believe, well-connected sila sa gobyerno. Marami silang mga amo na nandyan ngayon sa gobyerno na nakikinabang din sa smuggling and hoarding. Kaya sinadya nila yan na magkaroon ng rice cap para lalong may dahilan na maitago nila ang bigas. So sana hindi mahulog sa patibong ang ating Pangulo. Sana hindi lulubog ang iyang barko. Sana hindi magre-resign itong si Secretary Jokno and Balisacan.